Ang sikat ng araw sa katanghalian ay tila isang nagbabagang bakal na pumapalo sa itim na aspalto ng Maharlika Highway. Marahang umuugong ang makina ng truck ng itabi ni Maria, o maya sa mga nakakakilala sa kanya, ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan matapos lagpasan ang isang checkpoint. 25 taong gulang, balingkinitan ang kanyang katawan at may mukhang mahinahon. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay may nakatagong lakas na ilan lamang ang nakakaalam. Ang kanyang mahabang buhok na simpleng nakatali ay nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang ordinaryong babae. Lingid sa kaalaman ng marami, may mahabang kasaysayan sa likod ng kanyang matitibay na kamay at matalas na titik. Si Maya ay isang trooper ng truck na naghahatid ng mga pangunahing bilihin mula sa bagsakan sa Maynila patungo sa mga kooperatiba sa Lucena, Quezon. Ito ang trabahong niyakap niya sa loob ng isang taon, matapos siyang piliting magpahinga mula sa mundo ng palakasan dahil sa isang pinsala sa balikat. Ang palakasang iyon ang humubog sa kanyang pangalan at pagkatao. Hindi siya isang ordinaryong trooper, at lalong hindi siya isang ordinaryong babae. Ngunit sa araw na iyon, sa ilalim ng nakakapasong araw ng Timog Katagalugan, walang sinuman ang nakakaalam kung sino talaga siya. Sa di kalayuan, isang maliit na outpost na may mga guhit na dilaw at puti ang nakatayo. Sa harap nito, 3 unipormadong pulis ang kaswal na nakatayo, nagyoyosi at nagtatawanan. Ang isa sa kanila, ang pinakamatangkad at pinakamaingay, ay si Police Staff Sergeant Damian Reyes. Kilala siya ng mga lokal na residente at mga kapwa trooper bilang isang buwaya sa kalsada, isang taong madalas gamitin ang kanyang posisyon upang mangikil ng kipang kape mula sa mga dumaraan. Magaspang ang kanyang ugali, matalas ang kanyang pananalita, at para sa kanya, siya ang hari ng kahabaan ng highway na iyon. Nang pumasok si Maya sa linya ng inspeksyon, agad na iwinagayway ni Reyes ang kanyang kamay ng may pagmamataas. "Hoy, miss! Tabi muna, tabi," sigaw niya, ang boses ay nangingibabaw sa ugong ng mga sasakyan. Huminga ng malalim si Maya, pinatay ang makina ng kanyang truck, at dahan-dahang bumaba. Nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Sanay na siyang harapin ang maraming mahihirap na balakid, ngunit hindi niya gusto ang tono ng pananalitang ng mamaliit. Lumapit si Reyes, tinitingnan si Maya mula ulo hanggang paa na maihalong pagdududa at pang-aasar. "Ikaw ang driver nito?" tanong niya na may kasamang mahinang tawa na para bang hindi makapaniwala. "Opo, sir," magalang na sagot ni Maya. Babae, tapos driver ng truck, pang-uyam ng isa pang pulis. Ang ganda pa naman, dagdag nito, na sinundan ng halakhakan ng kanyang mga kasama. Nanatiling tahimik at kalmado si Maya. "Kumpleto po ang mga papeles ko, sir. Gusto niyo po bang suriin?" tanong niya. Sa halip na sumagot, inikot lang ni Reyes ang kanyang mga mata. "Kumpleto o hindi, mamaya na yan. Ang importante, alam mo ang patakaran dito sa kalsadang ito." Kumunot ang noo ni Maya. "Anong patakaran po, sir?" Lumapit pa si Reyes. Ang mukha niya ay kalahating metro na lang ang layo sa mukha ni Maya. Ang amoy ng sigarilyo at pawis ay sumasalubong sa hangin. "Pag dumadaan dito," sabi niya na may pahiwatig, "kailangan may pampalamig." Napalunok si Maya. Alam niyang madalas mangyari ang ganitong uri ng pangungutong, ngunit kailanman ay hindi siya nagbigay ng lagay. Higit pa rito, ang kargamento ng kanyang truck ay mga suplay ng pangunahing bilihin mula sa isang kooperatiba ng mga magsasaka sa Laguna. Malaking responsibilidad ang dala niya at hindi niya maaaring basta-bastang gamitin ang pera ng kooperatiba. "Paumanhin po, sir. Hindi po ako pwedeng magbigay ng ganyang halaga. Lahat po ng pondo ay may opisyal na ulat," magalang niyang paliwanag. Nang marinig iyon, biglang nagbago ang mukha ni Reyes. Tumaas ang kanyang kilay at mumuso ang kanyang mga labi sa inis. "Aba, lumalaban ka pa sa akin." Tumaas ang kanyang boses. "Hindi po sa ganoon, sir. Sumusunod lang po ako sa tamang proseso." Tinitigan siya ni Reyes na para bang kalalait lang ni Maya sa buong angkan niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang batuta mula sa kanyang baywang at iwinasiwas ito sa hangin. "Alam mo ba? Matagal na akong inis sa mga taong nagmamalinis, lalo na sa mga trooper na tulad mo. Akala mo kung sino kang tama." Pagkatapos ay malakas niyang hinampas ang pinto ng truck. Ang tunog ay umalinggaw sa mainit na hangin.
Luma na itong truck mo. Imposibleng maayos ang mga papeles mo. Nagulat si Maya. Sir, pakiusap po, huwag ninyong sirain ang sasakyan. Pag-aari po ito ng kooperatiba. Lalo lang nainis si Reyes. Humakbang siya pasulong hanggang sa halos maidikit ang katawan ni Maya sa pinto ng truck. So, tinuturuan mo ako ngayon? Sa tingin mo sino ako? Nanatili siyang nakatitig dito ng may malinaw na mga mata. Hinihiling ko lang po na tratuhin ako ng patas, sir. Ang pangungusap na iyon ay tila nagsindi ng isang matagal ng nakatagong baga. Itinulak ni Reyes ang balikat ni Maya ng medyo malakas, sapat para mapaatras ang dalaga ng isang hakbang. Ang ibang mga pulis ay nagsimulang magtipon sa paligid na para bang nanonood ng isang kawili-wiling palabas. Sige, buksan mo ang lona ng truck. Tingnan natin, utos ni Reyes. Binuksan ni Maya ang likuran ng truck at ipinakita ang lahat ng kargamento. Bigas, mantika, asukal, at iba pang pangunahing bilihin, lahat ay maayos na nakabalot at may selyo ng kooperatiba. Ngunit sinadya ni Reyes na punitin ang isa sa mga plastik ng bigas. Ano to? Bakit ganito ang selyo? Peking selyo to. Pandaraya to, sigaw niya. Nagulat si Maya. Sir, pakiusap po, mag-ingat kayo. Para po sa mga residente yan. Ngunit walang pakialam si Reyes. Kinuha niya ang isang maliit na sako ng bigas at ibinagsak ito sa lupa. Kumalat ang mga butil ng bigas sa kalsada. Ayan, oh. Sirang ebidensya. Pwede ka naming ikulong dito, sabi niya habang dinuduro ang mukha ni Maya. Muling umalingaw-ngaw ang tawanan ng ibang mga pulis. Isa sa kanila ay bumulong ng mahina, ngunit sapat na malakas para marinig ni Maya. Maganda sana, kaso matigas ang ulo. Kaya ginaganyan ni Commander eh. Ikinuyom ni Maya ang kanyang mga palad. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagpipigil sa sarili. Sa buong buhay niya sa mundo ng palakasan, nakipaglaban siya sa mga atleta mula sa iba't ibang bansa. Alam niya kung paano i-neutralize ang tatlong tao nang sabay-sabay sa mabilis na mga galaw. Ngunit hindi siya isang siga. Isa siyang atleta at isang manggagawa. Ayaw niyang gumamit ng dahas maliban kung talagang napipilitan. Sa boses na pinipilit niyang manatiling magalang, sinabi ni Maya, Sir, kung mayroon pong hindi naaayon sa proseso, handa po akong sumama sa istasyon para sa klarifikasyon. Pero pakiusap po, huwag ninyong sirain ang mga gamit ng mga mamamayan. Tumawa ng malakas si Reyes. Nakakatawa ka, ano? Ang lakas ng loob mong utusan ako. Sa tingin mo, sino ka ba? Tinitigan siya ni Maya ng matagal. Sa kanyang isipan, mahina siyang nagsalita, kung alam niyo lang kung sino talaga ako. Ngunit nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ay humakbang paatras si Reyes at nagsabi ng isang bagay na nagpatawa sa ibang mga pulis habang pumapalakpak. Kanina ko pa napapansin ang angas ng pagsasalita mo, Akala mo kung sinong hebat. Pero sa huli, isa ka lang trooper ng truck sa gilid ng kalsada. Isang babaeng mahina. Tinitigan siya ni Maya ng matalim. Sir, pakiusap, huwag po ninyong maliitin ang mga babae ng ganyan. O, tinamaan ka. Hinampas ni Reyes ng malakas ang hood ng truck. Kung gusto mong makaalis, magbayad ka muna. Ang taripa para sa magagandang babae ngayon, mabigat. Minimum 2,000 piso. Namutla si Maya. Wala po akong ganyang kalaking pera. Di si J, gumisi si Reyes. Dadalhin kita sa opisina. Hayaan mong si Major na ang umayos sa'yo. Muling umalingaw-ngaw ang masasamang tawa sa gitna ng nakakapasong init ng araw. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga balikat ay nanigas, ang kanyang panga ay nagtiim. Hindi na ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa karangalan. At sa unang pagkakataon, mula nang huminto siya sa mundo ng palakasan, ang kanyang puso ay tumibok na parang papasok siya sa isang arena ng labanan. Lumapit muli si Reyes. Kung ayaw mong magbayad, akin na ang lisensya mo. Nang tangkain niyang abutin ang dibdib ni Maya para piliting kunin ang kanyang pitaka, kusang sinangga ni Maya ang kamay ni Reyes sa isang mabilis na kilos. Hindi malakas, hindi na nun. Isang reflex lamang ng isang dating world-class na atleta.
Ngunit para kay Reyes, iyon ay isang insulto. Hoy! Nanlalaban ka ng pulis, sigaw niya. Agad na sumugod ang ibang mga pulis. Isa sa kanila ang humila sa braso ni Maya. Sir, sinangga ko lang po. Hindi po ako nanlaban, sinubukan ni Maya na magpaliwanag, ngunit nasunog na ang ego ni Reyes. Sa isang marahas na kilos, hinampas niya ang folder ng mga dokumento ni Maya at inihagis ito sa lupa. Ang mga papel ay nagkalat na parang mga tuyong dahon na hinahangin. Dali! Lumuhod ka at pulutin mo isa-isa, sigaw niya. Natigilan si Maya. Nanginginig ang kanyang mga mata sa pinipigilang galit. Lumuhod ka, kung hindi, popusasan kita ngayon din. At sa gitna ng kaguluhan, isang dumaang truck ang dahan-dahang bumukas ng bintana. Isang matandang trooper ang sumigaw, konting pasensya lang po sa init, sir. Huwag naman pong maging marahas sa babae. Agad na lumingon si Reyes. Anong pakialam mo? Nagmamadaling isinara ng trooper ang bintana at umalis. Takot silang lahat kay Reyes. Lahat, maliban kay Maya. Ngunit kahit si Maya ay alam na mapanganib ang sitwasyon. Nag-iisa siya. Hindi siya maaaring magpadalos-dalos dahil isang pagkakamali ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang akusasyon laban sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod, pinupulot ang mga papel isa-isa. Nanginginig ang kanyang maliliit na kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinipigilang pagsabog ng emosyon. Nakatayo si Reyes sa ibabaw niya, nakatingin ng may mapanlibak na ngiti. Ayan. Ganyan dapat. Marunong kang lumugar. Tumawa ang ibang pulis. Ngunit isang bagong boses ang umalingaw-ngaw mula sa di kalayuan. Sir, may problema po ba? Lumingon si Maya. Isang nagtitinda ng buko juice ang papalapit, tulak-tulak ang kanyang kariton. Simple ang kanyang mukha, ngunit malinaw sa tono ng kanyang boses na hindi niya gusto ang nakikitang pagtrato sa isang babae. Suminghal si Reyes. Huwag kang makialam dito. Napalunok ang tindero, ngunit nagsalita pa rin. Wala naman po siyang ginagawang masama, sir. Nakita ko po mula sa malayo. Magalang po siya. Nagulat si Maya. Hindi niya inaasahan na may magtatanggol sa kanya. Ngunit ang katapangang iyon ay lalong nagpagalit kay Reyes. Itinulak niya ang tindero hanggang sa halos matumba ito. Kung gusto mong mabuhay ng tahimik, umalis ka dito. Agad na tumayo si Maya at nilapitan ang tindero. Okay lang po kayo, Manong. Salamat po sa tulong, malambing niyang sabi. Kinakabahang tumango ang tindero. Ayoko lang pong makakita ng bastusan. Nang makita ang interaksyong iyon, tila nakakita si Reyes ng pagkakataon upang lalong ipahiya si Maya. O, magkakilala pala kayo nitong magbubuko. Bagay na bagay kayo. Parehong mga hampas lupa, sabi ni Reyes habang pumapalakpak ng mapanukso. Sumigaw ng suporta ang ibang mga pulis. Pagkatapos, nang walang malinaw na dahilan, sinipa ni Reyes ang kariton ng buko ng tindero. Tumapon ang mga buko at ang malamig na sabaw nito sa kalsada. Halos maiyak ang tindero. Sir, paninda ko po yan. Hindi na nakatiis si Maya. Sir, tama na. Huwag po kayong anarkista. Lahat ng ulo ay lumingon kay Maya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay narinig na matatag at dumadagundong. Lumapit si Reyes, namumula ang mukha. Sumasagot ka pa? Gusto mo ikulong na kita ngayon? Tinitigan siya ni Maya ng diretsyo. Hindi natitinag. Pahintulutan niyo po akong tawagan ang aming kooperatiba at ang Provincial Police Office. Karapatan ko po yon. Ngumisi si Reyes. O, magsusumbong ka? CJ. Pero bago ka magsumbong, dinuro niya ang dibdib ni Maya, dadalhin ka muna namin. Para malinis-linisan ka ng kaunti. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Maya na si Reyes ay hindi lang arogante, mapanganib siya. Totoong mapanganib. Dalawang pulis ang agad humawak sa mga braso ni Maya mula sa kaliwa at kanan. Sinimulan nila siyang hilahin patungo sa outpost. Sumigaw ang nagtitinda ng buko, Sir, wag po. Wala siyang kasalanan. Ngunit walang nakinig.
Alam ni Maya na kailangan niyang pumili, sumuko at tanggapin ang pang-aabuso, o manindigan at protektahan ang sarili. At sa eksaktong sandali na ilalabas na ng pulis ang posas, isang pangungusap ang lumabas sa mga labi ni Maya, halos isang pabulong. "Sir, wag niyo po akong pilitin." Tumawa si Reyes. "Hahaha, bakit? Anong gagawin mo, ha?" Ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata sandali. "Hindi ito ang arena. Hindi ito para sa medalya, kundi para sa prinsipyo." Huminga siya ng malalim. "Sir, hindi lang po ako isang trooper ng truck." Lumapit si Reyes. Ano ka? Prinsesa?" Idinilat ni Maya ang kanyang mga mata. Nagbago ang kanyang tingin. Puno ng tapang, puno ng karanasan, puno ng disiplina ng isang world-class na manlalaban. Pagkatapos, sa isang kalmado at matatag na boses, sinabi niya, "Isa po akong pambansang atleta. Ipinadala na po ako ng Pilipinas sa mga pandaigdigang kompetisyon. At hindi po ako mananahimik lang habang tinatapak-tapakan ang aking dangal." Natigilan ang lahat. Ang mga pulis na nakahawak sa kanyang mga braso ay natulala. Nanlaki ang mga mata ng nagtitinda ng buko. Sa unang pagkakataon, nawala ng masasabi si Reyes. Ngunit iyon ay simula pa lamang. Ang kapaligiran na kanina ay mainit at maingay ay biglang nabalot ng katahimikan. Maging ang hangin na nagdadala ng alikabok ng kalsada ay tila huminto sa pag-ihip ng banggitin ni Maya ang kanyang pagkatao. Pambansang atleta. Nakipaglaban sa mga pandaigdigang kompetisyon. Walang sinuman ang mag-aakala na ang babaeng trooper ng truck na may mahinahong mukha ay may ganoong kalaking background. Maging si Reyes, na karaniwang hindi natitinag, ay natigilan ng ilang segundo. Ngunit ang pagkabigla ay panandalian lamang. Ang malaking ego ni Reyes ay tumangging matalo. Suminghal siya ng malakas, humakbang pasulong, at tinitigan ang mukha ni Maya ng may mapanlibak na tingin. "Atleta, ha? Akala mo maniniwala ako? Nasaan ang pruweba mo? Kahit sino pwedeng umangkin yan." Hindi sumagot si Maya. Tinitigan niya lamang si Reyes ng walang ekspresyon, tulad ng isang manlalaban na sinusuri ang kalaban bago magsimula ang laban. Ang titig na iyon ay lalong nagpainit ng ulo ni Reyes. Ang pulis sa tabi niya na kanina pa nakahawak sa braso ni Maya ay biglang bumitaw. Tila hindi siya komportable. "Sir, kung totoo ngang pambansang atleta siya." Agad siyang sinigawan ni Reyes. "Tumahimik ka. Ang dami mong iniisip." Dahan-dahang inayos ni Maya ang kanyang mga papel na nahulog kanina at muling tumayo ng tuwid. Sa isang kalmadong tinig, sinabi niya, "Kung hindi po kayo naniniwala, sir, maaari kong tawagan ang aking coach, o ang Philippine Sports Commission, o kahit na ang Provincial Police Office na madalas naming nakakatrabaho sa mga pambansang palaro." Nagkatinginan ang ibang mga pulis. Alam nilang hindi mukhang sinungaling si Maya. Ang kanyang kilos ay tiyak, ang kanyang boses ay kontrolado, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Ngunit ayaw ni Reyes na masira ang kanyang otoridad sa harap ng kanyang mga tauhan. Ipinilit niya ang kanyang sariling bersyon. "Tama na iyang palusot mo. Lumabag ka pa rin sa patakaran. Pinagbabayad, ayaw pa." Kinuskos ni Maya ang kanyang sentido na pinagpapawisan. Hindi siya natatakot. Pagod lang siya sa mahabang biyahe at sa pagharap sa pang-aabuso. "Sir, mula pa po sa simula, hindi ninyo ipinaliwanag kung anong paglabag ang ginawa ko. Huminto po ako ayon sa inyong utos. Kumpleto ang papeles, legal ang kargamento. Walang dahilan para humingi kayo ng pera." Malakas na hinampas ni Reyes ang mesa sa outpost. "Ang patakaran dito, ako ang gumagawa. Sumunod ka na lang." Bigla, ang nagtitinda ng buko na sinipa kanina ang paninda ay humakbang pasulong. "Sir, saksi po ako. Kanina pa pong walang kasalanan si Maam. Kayo po ang gumagawa ng gulo." Agad na dinuro ni Reyes ang mukha ng tindero. "Isa ka pa. Pag hindi ka tumigil dyan, isasakay kita ngayon din." Mabilis na kumilos si Maya upang pigilan ang tindero na umatras. "Sir, wag niyo pong pagbantaan ang sibilyan. Humihingi po ako ng katarungan, hindi ng away." Ngunit ang pangungusap na iyon ang lalong nagpagalit kay Reyes.
Katarungan, inasar niya ang bawat panty. Sino ka ba sa tingin mo para humingi-hingi ng ganyan? Itinuro ni Maya ang kanyang kaliwang braso. Doon, may isang maliit na tatoo ng 5 magkakabit na singsing, ang sagisag ng EE Games, na may petsa ng isang internasyonal na torneo na kanyang sinalihan. Ang pulis na nakatayo sa pinakalikod ay napanganga nang makita ito. Sir, opisyal na tatoo yan ng mga atletang sumasali sa international tournaments. Nakita ko na iyan sa GIE dati. Sinamaan ng tingin ni Reyes ang kanyang tauhan. Manahimik ka na lang. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang manghina. Alam niyang hindi biro ang sagisag na iyon. Mahina ngunit matatag na nagsalita si Maya, Sir, hindi po ako nagyayabang. Gusto ko lang pong ipakita na hindi ako isang babae na maaaring basta-basta na lang tratuhin. Lumapit si Reyes, pinipilit ang sarili na manatiling may kontrol. Kung atleta ka talaga, dapat alam mo ang patakaran. Huwag kang lalaban sa otoridad. Tumugon si Maya sa titig. Aling patakaran po, sir? Yung opisyal o yung kayo mismo ang gumawa? Natahimik ang ibang mga pulis. Maging ang hangin ay tila bumigat. Naiinis si Reyes, pakiramdam niya wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ibalik ang kontrol sa pamamagitan ng dahas. Hinawakan niya ang kwelyo ni Maya at hinila ito ng malakas. Mag-ingat ka, babae kang. Bago pa matapos ang pangungusap, isang malalim na boses ang narinig mula sa likuran. Sergeant Reyes, bitawan mo siya. Lumingon ang lahat. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng uniforme ng isang malaking kumpanya ng logistic ang papalapit. Sa kanyang dibdib ay may logo ng isang kilalang kumpanya ng trucking. Matigas ang kanyang mukha, matalas ang kanyang mga mata, at matipuno ang kanyang katawan. Ang pangalan sa kanyang nameplate, Thomas Cruz, isang veteranong trooper na iginagalang ng halos lahat ng trooper sa buong Luzon. Sergeant Reyes, sabi niya habang papalapit. Kanina ko pa kayo pinapanood. Hindi tama ang pagtrato ninyo sa babaeng yan. Nanlisik ang mga mata ni Reyes. Sino ka? Umalis ka na. Hindi na tinag si Thomas. Isa akong trooper, pero isa rin akong saksi. At kilala ko ang babaeng ito. Tumingin si Maya kay Thomas, naguguluhan. Nagkita na po ba tayo, kuya? Umiti ng mainit si Thomas. Ining. 2 taon na ang nakalipas, noong Arnis World Championship sa Maynila. Isa ako sa mga nag-asikaso ng logistics. Napanood kitang lumaban. Tandang-tanda ko pa. Namutla si Reyes. Agad na natahimik ang ibang mga pulis. Natigilan si Maya. Naalala niya ngayon, ang trooper na ito ang isa sa mga tumulong mag-transport ng kanilang mga gamit sa training papunta sa arena. Nagpatuloy si Thomas, hindi siya ordinaryong babae, Sergeant. Isa siyang dating international martial arts athlete. Naging world champion siya sa lightweight division. Ikinararangal siya ng buong bansa. Ang ibang mga pulis ay nagsimulang umatras ng kalahating hakbang, ngunit sinusubukan pa rin ni Reyes na panatilihin ang kanyang otoridad. Anong pakialam ko? Kahit atleta pa yan, lumalaban pa rin sa pulis. Dahan-dahang umiling si Maya. Hindi po ako lumalaban. Ipinagtatanggol ko po ang sarili ko sa hindi makataong pagtrato. Itinaas ni Kuya Tomas ang kanyang boses. May record ako ng lahat mula kanina sa dashcam ko. Kasama na yung pagsipa mo sa paninda ng mama. Nagulat si Reyes. Ang lakas ng loob mo. Hindi lang malakas ang loob. Naipadala ko na ang video sa Facebook group ng mga trooper. Karamihan sa kanila may kilala sa Provincial Police Office. Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag umabot ito sa mga nakatataas sa inyo? Nagsimulang pagpawisan ng malamig ang ibang mga pulis. Tumingin si Reyes sa paligid. Napagtanto niyang natatalo na siya sa social pressure. Ngunit sinubukan pa rin niya ang huling paraan, ang manisi ng iba. Nagsabuatan kayo, no? Pinigilan ni Maya ang kanyang hininga, pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Sir, ayaw ko po kayong ipahiya. Gusto ko lang po ng karapatan ko bilang isang mamamayan. Karapatan! Karapatan, halos sumigaw si Reyes sa galit. Babae ka lang. Huwag kang magpakaastig.
Iyon ang huling pangungusap na hindi niya dapat sinabi. Tinitigan siya ni Maya. Isang titig na napakakalmado ngunit malamig. Isang titig ng isang kampiyon na nakakita na ng daan-daang kalaban na bumagsak. At sinabi niya, "Sir, ang lakas ko po ay hindi para labanan kayo. Pero kaya ko pong ipagtanggol ang sarili ko kung pipilitin." Sumimangot si Reyes sa galit. Sinubukan niyang sunggaban ang kamay ni Maya para pusasan ito. Ngunit mas mabilis kumilos ang reflexes ng isang world-class na atleta. Inikot ni Maya ang kanyang katawan, isang hakbang sa kanan. Umiwas ang kanyang kamay. Pagkatapos, sa isang makinis na galaw, hinawakan niya ang pulso ni Reyes sa isang posisyong lock, isang simpleng disarma teknike sa arnis. Hindi niya ito sinaktan. Ngunit sapat na upang hindi makagalaw si Reyes. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng pulis. Grabe, ang bilis. Umiti si Tomas nang makita ang teknik. Alam na alam niyang iyon ay isang galaw para i-neutralize ang kalaban nang hindi ito pinipinsala. Yumuko ng bahagya si Maya, bumulong, "Sir, pakiusap po, wag niyo po akong piliting gawin ito. Ayaw ko pong maging viral dahil sa isang hindi kinakailangang aksyon." Hindi talaga makagalaw si Reyes. Nakalock ang kanyang kamay. Nagsimulang sumakit ang kanyang kasukasuan, ngunit walang pinsala. Pagkatapos ay binitawan ni Maya ang pagkakahawak at umatras ng isang hakbang. Kahit na binitawan na, hindi nangahas gumalaw si Reyes ng ilang segundo. Nakatayo lang siya na may namumulang mukha sa pagitan ng hiya at galit. Ang ibang mga pulis ay reflex na pinigilan ang kanilang sarili na makialam. Napagtanto nilang hindi ito isang ordinaryong babae. Huminga ng malalim si Maya. "Sir, pakiusap po, hayaan niyo na po akong magpatuloy sa aking biyahe. Kargamento po ito ng mga tao at sobra ko na po kayong pinagbigyan." Sumingit si Tomas, "Mas mabuti pa, Sergeant Reyes, kumalma muna kayo. Maraming saksi, maraming kamera. Huwag niyo nang palalain ang sitwasyon." Tinitigan sila ni Reyes isa-isa, nagtiim ang kanyang panga. Sa kanyang puso, alam niyang sira na ang kanyang reputasyon. Ngunit ang pinakamasakit ay ang katotohanan na ang babaeng kanyang hinamak ay mas malakas at mas kagalang-galang pala kaysa sa kanya. Sa kanyang pagkalito, ginawa ni Reyes ang pinakamasamang desisyon. Sumigaw siya, "Gusto niyong maglaro ng dahas ngayon? Ikukulong ko siya, opisyal." Tinitigan siya ni Maya, hindi natatakot. Nagulat si Tomas. "Sir, wag niyo nang dagdagan ang problema." Ngunit hindi na nakikinig si Reyes. Kinuha niya ang kanyang radyo at nagsimulang magsalita. "Kailangan ko ng backup. May babaeng nanalaban sa otoridad. Dadalhin ko sa presinto. Nabahala ang ibang pulis." "Sir, delikado yan. Maraming saksi, maraming kamera." Umunggol si Reyes. "Ako ang commander dito." Ngunit bago pa niya mapindot ang send button sa radyo, isang malakas na tunog ng notifikasyon ang umalinggaw mula sa cellphone ng isa sa mga pulis. Ang preview ng mensahe sa WhatsApp group ay malinaw na nababasa sa screen. Video ng aroganteng pulis sa checkpoint 3. Ikalat sa C. Namutla ang pulis. Tumingin si Reyes sa screen. Tumingin si Maya kay Reyes. Tumingin si Tomas sa lahat. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Namuti ang mukha ni Reyes. "Kay kailan yan pinadala?" na utal na tanong ng pulis. "Ngayon lang po, sir. Viral na po sa group ng mga trooper, group ng mga residente, at may pulis na po mula sa C ang nag-reply." Napalunok si Maya. Ang tunay na bagyo ay nagsisimula pa lamang. Ang kapaligiran sa checkpoint ay biglang nagbago. Kanina, si Reyes ang nag-iisang hari. Ngayon, para siyang isang taong nawala ng paninindigan. Ang tunog ng cellphone na may notifikasyon ng video ang naging simula ng malaking unos. Nanginginig ang kamay ng pulis na may hawak ng cellphone. Ang iba naman ay nagbubulungan sa kaba. Sinubukang agawin ni Reyes ang cellphone, ngunit reflex itong itinago ng kasamahan niya. Sir, hindi po ito ordinaryong video," sabi nito ng pautal-utal. "Anong ibig mong sabihin?" lumapit si Reyes. Napalunok ang pulis bago ipakita ang screen. Sa isang malaking Facebook group ng mga trooper sa buong Pilipinas,
Ang video ng mga ginawa ni Reyes, ang pagsipa sa paninda, ang pamimilit ng pera, ang pagwasak sa bigas, lahat ay malinaw na nakunan. Dumarami ang mga komento at share sa bawat segundo. Dapat dalhin yan sa Camp Crame. Kilala ko ang provincial director, ay send ko sa kanya. Nasaan yan? Pupuntahan namin. Naramdaman ni Reyes na sumisikip ang kanyang dibdib. Sino na kumuha niyan? Sino? Itinuro niya si Thomas ng galit. Ikaw ang nagsimula nito. Tinitigan siya ni Thomas nang hindi natitinad. Wala akong sinimulan, Sergeant. Kayo ang nagsimula nang ipahiya ninyo ang isang kapwa natin. Akmang lalapit si Reyes, ngunit pinigilan siya ng pulis sa tabi niya. Sir, wag niyo po siyang galawin. Dumarating na po ang mga tao, sir. Lumingon si Reyes. Anong mga tao? Sa eksaktong sandaling iyon, mula sa kalsada, narinig ang ugong ng dose-dosenang malalaking sasakyan. Huminto ang mga ito sa gilid ng daan. Isa-isang bumaba ang mga trooper, papalapit sa outpost. Hindi para manggulo, kundi dala-dala ang kanilang mga cellphone, kamera, at mga mukhang puno ng galit. Napanood namin ang video. Marami kaming saksi. Nasaan yung babaeng trooper? Poprotektahan namin. Si Maya, na kanina pa'y tahimik na nakatayo, ay nanlaki ang mga mata. Ayaw niya ng gulo, lalo na ang maging sentro ng atensyon. Kuya Tomas, ayoko po ng gulo. Huminahon ka, ineng. Hindi sila naparito para makipag-away. Ayaw lang nilang magpatuloy ang ganitong pang-aabuso. Napapaligiran na si Reyes. Ang outpost na dati niyang kaharian ay naging isang entablado kung saan lahat ng mata ay nakatutok sa kanya, humuhusga. Bago pa man humupa ang sitwasyon, isang malaking motorsiklo ng pulis ang pumasok sa lugar. Isang opisyal ang bumaba, nakasuot ng malinis na uniforme na puno ng otoridad. Ang pangalan sa kanyang dibdib, Police Captain Aguilar, isang opisyal na kilala sa pagiging istrikto at walang kinikilingan. Lahat ng pulis sa outpost ay sumaludo, kasama si Reyes, bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lumapit si Captain Aguilar na may seryosong mukha. Nakatanggap ako ng ulat na may problema dito. Ang pulis na may hawak ng cellphone kanina ay agad na lumapit, kinakabahan. Sir, ito po yung video. Kumalat na po. Kinuha ni Aguilar ang cellphone. Nanliit ang kanyang mga mata habang pinapanood ang video. Matapos manood, itinaas niya ang kanyang mukha. Malamig ang kanyang tingin. Staff Sergeant Reyes, sabi niya ng may diin. Isang beses lang kitang tatanungin. Totoo ba ang lahat ng ito? Napaubo si Reyes. Sir, hindi po pagkakaunawaan lang po yun. Hindi pagkakaunawaan. Ito ay video evidence, sagot ni Aguilar. Lumingon siya sa mga trooper. May mga saksi ba? Lahat ng trooper ay nagtaas ng kamay. May iba pa bang record? Sabay-sabay nilang itinaas ang kani-kanilang mga cellphone. Ang nagtitinda ng buko ay lumapit din, nanginginig, dala ang kanyang sirang kariton. Sir, ito po ang paninda ko. Sinira niya. Ngayon, si Reyes ay maputla na parang bangkay. Lahat ay saksi. Sa huli, sumabog si Reyes, nawalan ng kontrol dahil sa pakiramdam na napapaligiran. Pinapahiya niyo akong lahat sa harap ng mga tao. Sa wakas ay nagsalita si Maya, kalmado ngunit malakas ang kanyang boses. Walang nagpapahiya sa inyo, sir. Kayo po ang nagpapahiya sa sarili ninyo. Naghiyawan ng mahina ang mga trooper bilang suporta. Tinitigan ng matagal ni Captain Aguilar si Maya. Sino po kayo, ma'am? Yumuko ng bahagya si Maya bilang paggalang. Ako po si Maria Santos, sir. Trooper po ako mula sa isang kooperatiba. At dati po akong pambansang atleta. Tumaas ang kilay ni Aguilar. Atleta po kayo? Seryoso. Sabay-sabay na nagsalita ang mga trooper. Idinagdag pa ni Thomas, totoo po, sir. Isa po siyang dating International Arnis Champion. World class po. Tiningnan ni Aguilar si Maya na para bang ayon lang niya napagtanto na iba ang taong kaharap niya. Totoo po bang hindi maganda ang naging trato sa inyo ni Sergeant Reyes?
Si Maya, kahit na maaari niyang lalong idiin si Reyes, ay pinili pa rin ang matalinong pananalita. Naging magaspang po ang pagtrato sa akin, sir. Pero ang gusto ko po ay isang makatarungang solusyon, hindi paghihiganti. Tumango si Aguilar pagkatapos ay tumingin kay Reyes. Naging matalim ang kanyang tingin. Staff Sergeant Reyes. Opisyal kitang inire-relieve sa iyong pwesto para sa investigasyon. Ngayon din ni. Nanlaki ang mga mata ni Reyes, hindi makapaniwala. Sir, hindi pwede. Ako. Itinaas ni Aguilar ang kanyang kamay para patigilin siya. Hindi ito usapin ng pwede o hindi. Ito ay usapin ng karangalan ng buong kapulisan. Tumingin ka sa paligid. Ilang mamamayan ang nakasaksi sa ginawa mo. Naggalit ang mga ngipin ni Reyes, pinipigilan ang galit sa gitna ng panik at desperasyon. Bigla niyang itinuro si Maya. Lahat ng ito ay dahil sa kanya. Sa babaeng yan na nag-aastigan. Tama din eh. Malakas ang boses na iyon. Hindi mula kay Captain Aguilar, hindi mula sa mga trooper. Boses iyon ni Maya. Natahimik ang lahat. Humakbang si Maya, malinaw ngunit matatag ang tingin. Sinabi niya, Sergeant Reyes, ayaw ko pong masira kayo. Gusto ko lang po na tumigil kayo sa pananakit ng kapwa. Ngayon, ako ang trinato ninyo ng masama. Pero sigurado akong hindi lang ako ang naging biktima ninyo. Narinig ang mahinang pagsang-ayon mula sa mga trooper. Matagal na nilang naririnig ang mga kwento tungkol sa ugali ni Reyes. Nagpatuloy si Maya, mababa ngunit puno ng otoridad ang boses. Bilang isang dating atleta, tinuruan po akong huwag manakit ng taong hindi nanlalaban. Pero tinuruan din po ako ng isang mahalagang bagay, ang lakas na walang moralidad ay wawasakin lamang ang may-ari nito. At ngayon, nangyayari po yan sa inyo. Kinagat ni Reyes ang kanyang labi, namumula ang mga mata sa hiya. Kailanman ay hindi siya napagsabihan ng ganoon kalalim ng isang babae, lalo na ng isang trooper ng truck. Nagbigay ng senya si Aguilar sa dalawa pang pulis. Ang tungkulin ninyo ay i-secure si Sergeant Reyes. Dalhin ninyo sa Z. Tanggalin muna ang kanyang armas. Lumapit ang dalawang pulis at hinawakan ang braso ni Reyes. Ano? Lalabanan niyo ako. Utos po ng nakatataas, sir, mahinang sagot ng pulis. Nagtangka pang magwala si Reyes, ngunit dinala na siya palayo. Habang kinakaladkad, lumingon siya kay Maya na may mukhang puno ng paghihiganti. Hindi pa tayo tapos. Sumigaw ang mga trooper, tama na yan, sir. Nakakahiya. Baka mag-viral ka ulit. Dinala palayo si Reyes. Ang kanyang boses ay unti-unting humina hanggang sa tuluyang mawala sa likod ng kurbada. Nang makaalis si Reyes, ang kapaligiran ay naging mas kalmado. Nakahinga ng maluwag ang mga trooper, ang ilan ay tinapik ang balikat ni Maya. Ma'am Maya, salamat ha. Ngayon, natulungan tayong lahat. Kung hindi dahil sa'yo, lalo pang lalala ang ugali ng pulis na yon. Lumapit ang nagtitinda ng buko kay Maya, nangingilid ang luha. Salamat po, ma'am. Nasira man ang paninda ko, pero gumaan ang loob ko. May nagtanggol sa amin. Ngumiti si Maya. Papalitan ko po yan, Manong. Huwag po kayong mag-alala. Naku, ma'am, huwag na po. Ipinagpasa Diyos ko na po. Lumapit si Captain Aguilar kay Maya. Elma Santos, humihingi po ako ng paumanhin sa ngalan ng aking tauhan. Hindi po lahat ng pulis ay katulad niya. Yumuko si Maya bilang paggalang. Alam ko po, sir. Salamat po sa agarang pagtugon. Tumango si Aguilar at sinabi, kung maaari po, nais ko po kayong imbitahan sa CI para sa inyong testimonya bilang saksi. Hindi naman po ngayon. Kung kailan po kayo libre. Siyempre po, sir. Handa po ako. Umiti ng palakaibigan si Aguilar. At isa pa, naging pambansang atleta po talaga kayo. Opo, sir. Pero huminto na po dahil sa injury. Sayang naman. Kailangan ng bansa ng mga taong tulad ninyo. Isang maliit na ngiti lamang ang isinukli ni Maya. Matapos huminahon ang lahat, tinulungan ng mga kapwa trooper si Maya na ayusin muli ang mga kargamento sa kanyang truck.
Nagbayanihan sila sa pagbuhat ng mga sako ng bigas, pag-aayos ng mga kahon, at paglilinis ng natapong bigas sa kalsada. Tinapik ni Tomas ang balikat ni Maya. "Ineng, napakatatag mo. Iilan lang ang babaeng kayang harapin ang ganitong sitwasyon." Huminga ng malalim si Maya. "Hindi ko po gustong maging matatag, kuya. Gusto ko lang pong maging makatarungan." Ngumiti si Tomas. Diyan nagmumula ang tunay na tatag. Ngumiti rin si Maya. Ngunit sa likod ng lahat, alam niya ang isang bagay, ang kanyang buhay, na sa loob ng isang taon ay naging tahimik bilang isang trooper, ay hindi na magiging pareho. Dahil ang balita tungkol sa kanya, isang babaeng trooper ng truck, isang dating world champion, na buong tapang na hinarap ang isang aroganting pulis, ay kumalat na. At ang biyaheng ito ay hindi pa talaga tapos. Mayroon pang mga kabanata na hindi pa natatapos. Sa paglubog ng araw, habang minamaneho niya ang kanyang truck palayo sa lugar na iyon, tiningnan ni Maya ang mahabang kalsada sa unahan.